tahimik ng ibang mga congressman mapatungkol dito sa mga sinabi ni Martin Romualdez. Kamakailan lang, todo sip-sip sila kay Martin Romualdez, ha? Tangina, no? Ang sakit din pala. Ngayon, siguro, nararamdaman na ni Tambaluslos kung anong pakiramdam na ginamit ka lang. 'Di ba? Martin Romualdez, hindi mo ba alam na ginamit ka lang ng ibang mga congressman dahil sa pangangampanya nila? O ngayon, asan ka na? Eto na yung panahon na ilalaglag ka na ni Marcos Jr. Asan na ang mga kongresista ang kakampi mo? Pati nga yung mga vlogger Pati yung vlogger na mga sinasahuran mo daw ha? Yung mga vlogger na sinasahuran mo daw, nagliparan na rin. Naglipatan na. Mas kinakampihan nila si Bongbong Marcos kesa sa'yo. May mga vlogger na napapanood ko dati na todo puri sa'yo. Kesyo ikaw ang dapat na maging presidente. Kesyo ikaw yung dapat na maging prime minister ng Pilipinas. Pero ngayon, iba na ang tono nila. Kaya nga dapat, Martin Romualdez, ilaglag mo na. Mga banateros, mga kabiyaya, eto talagang matuturing na shocking news, no? Galing sa puting agil. Na etong mga nilahad or mga sinabi ni Amy Marcos mapatungkol kay Marcos Jr. na adik ang kapatid niya, sapat na hong ebidensya yun. Sapat na pong batayan yun na maituturing natin na nagdodroga talaga ang Pangulong Bongbong Marcos. So ngayon, dahil nga aaksyonan na ng Korte Suprema itong pagpapa-hair follicle test ni Marcos Jr., hindi ko na lang din po alam kung susundin ba ito ng administrasyon. Alam naman natin na may katigasan din ang ulo ng administrasyon. Talagang kung ang taong bayan nga sinisigaw na magpa-hair follicle test na itong si Marcos Jr., mukhang pati itong Korte Suprema hindi niya susundin. Pero kayo, mga banateros, payag pa ba? Kaya ako po, gusto ko pa rin na makita ng taong bayan kung talagang adik itong si Marcos Jr. Ngayon, pag hindi niya pa ito ginawa, nautos na ito ng Korte Suprema, talagang masasabi na natin na 101 or 1 million, 1 billion, 1 trillion % na adik ang ating presidente. Ganyan kalupit. No? So, grabe na. Sunod-sunod na talaga, no? Talagang alam mo yun, yung hindi mo akalain na ganitong karma ang i-impact sa kanila. Tapos eto pa, 'di ba? May isang congressman na nakausap po namin. Or nakausap ko or tinanong ko, kung totoo ba yung bali-balitang kumalat daw sa buong Congress na iniingatan nilang makalabas sa publiko na sobrang lala na ng sakit ni Marcos Jr. Yan. At kinumpirma po ng isang congressman na totoo daw po talaga yun. No? Talagang gumagawa sila ng paraan para lumakas si Marcos Jr. Pero ngayon, ito ang malupit. Dahil nga nag-aaway na or nagkakaroon na ng hatian dito sa pagitan ni Marcos Jr. at Martin Romualdez, mukhang malapit na rin lumabas yang yang balita na itong si Marcos Jr. ay critical na talaga sa kanyang sakit na colon cancer. Ganyang kalupit. Pero ang pinagtataka ko dito, mga banateros, mga kabiyaya, bakit kaya sobrang tahimik ng ibang mga congressman mapatungkol dito sa mga sinabi ni Martin Romualdez? Kamakailan lang, todo sip-sip sila kay Martin Romualdez, ha? Tangina, no? Ang sakit din pala. Ngayon, siguro, nararamdaman na ni Tambaluslos kung anong pakiramdam na ginamit ka lang. 'Di ba? Martin Romualdez, hindi mo ba alam na ginamit ka lang ng ibang mga congressman dahil sa pangangampanya nila? O ngayon, asan ka na?
Eto na yung panahon na ilalaglag ka na ni Marcos Jr. Asan na ang mga kongresista ang kakampi mo? Pati nga yung mga vlogger Pati yung vlogger na mga sinasahuran mo daw ha? Yung mga vlogger na sinasahuran mo daw, nagliparan na rin. Naglipatan na. Mas kinakampihan nila si Bongbong Marcos kesa sa'yo. May mga vlogger na napapanood ko dati na todo puri sa'yo. Kesyo ikaw ang dapat na maging presidente. Kesyo ikaw yung dapat na maging prime minister ng Pilipinas. Pero ngayon, iba na ang tono nila. Ay kaya nga dapat, Martin Romualdez, ilaglag mo na si Marcos Jr. Kasi sa oras na hindi mo ilaglag si Marcos Jr., ikaw ang yayariin yan. Kagaya nito, sabi ni Representative Leandro Libiste, kamakailan lang sip-sip ang mga congressman kay Speaker Martin Romualdez. Ngayon, tahimik sila sa video niya ng korupsyon ng administrasyong ito. Darating din ang araw na tatalikuran ng mga congressman si BBM at baka malapit na ito. Naku po! Tangina! Diba? Malapit na tayo sa exciting part. Dumalsik pa yung laway ko. No? Malapit na tayo sa exciting part. Papunta na talaga. Malapit na. No, kung siguro i-per percent natin nasa 3 to 5%. Malapit na tayo sa exciting part. No? At saka ito hindi nyo ba naisip na magpinsan na kung si Pangulong Duterte nga na maganda ang ginawa sa Pilipinas, inilaglag ng mga todo sip-sip ng mga congressman ninyo ngayon? Kayo pa kayang walang kwentang mga namuno sa bansa? Hindi nila ilalaglag. Ulol! Ilalaglag din nila kayo. Katulad lang din. Kung ano yung ginawa nilang panglalaglag sa mga Duterte, ganun din ang gagawin sa inyo. Pera lang ang habol sa inyo niyan. Ngayon, wala ka nang mapala doon sa mga congressman na todo tanggol sa'yo dati. Asa na sila? Nga na. Si Luis Tro, hindi na nga makapagsalita sa inyo Diba? Nang dahil kay Speaker! Nang dahil kay... Sinasabi namin na karma talaga. Karma is real. No? At eto nga, alam nyo, etong sinabi ni Congressman Leandro Libiste, talagang may katotohanan na kung ikaw nga nilalaglag na ngayon, Martin Romualdez, what if pa yung pinsan mo? Isa yan sa mga, alam nyo, sa totoo lang, kapag pera talaga, ang pinagana nyo, para lang, respetuhin kayo ng tao. Hindi nyo yan. Hindi yan respeto na tinatawag. Nandyan lang sila dahil napapakinabangan kayo. Naramdaman ko rin yan noon. May mga tao, hanggang ngayon, may mga tao, alam nyo, damang-dama ko yan. Hindi naman sa sinasabing may pera ako. Pero, nangyayari yan. Lalo dun sa mga taong mapanggamit. Na kapag may pera ka lang, kapag may naitutulong ka sa kanila, tsaka lang sila lalapit sa'yo. Katulad lang din yan sa inyo, Martin Romualdez. Napapakinabangan nila kayo. Kagaya na lang yan ng mga Remulla. Napapakinabangan kayo ng mga Remulla ngayon, di ba? Pero pag dumating sa oras, nawala nang mapala sa inyong mga Remulla. Wala na silang masipsip sa inyo. Wala na kayong kapangyarihan. Kung anong ginawa nila sa mga Duterte, mas masahol pa ang gagawin nila sa inyo. Tandaan niyo yan, Tandaan niyo yung sinasabi ko. Hindi ako nagbabanta, akin lang ay obserbasyon kasi ganyan na ganyan talaga ang utak ng mga politiko at lalong-lalo na ng mga Remulla. Tandaan mo yan, So, paano kaya yun, mga kabiyaya, mga banateros, na etong dalawa ang mag-away? Malamang sa malamang. Ang mahirap pa dito, mga banateros, ang mahirap dito sa mga mangyayari na to, na kung sakali man talaga na mag-away itong magpinsan na to, malamang sa malamang, etong unang mahinang puwersa dito ay si Martin Romualdez. Sa madaling salita ay si Martin Romualdez ang parang unang babagsak. Kasi nga,
yung lakas kasi ay nakay Marcos Jr. Alam nyo, minsan, napagtatanto ko na talagang nagkatotoo nga yung talagang sinabi hindi pala minsan, talagang nagkatotoo na yung sinabi ni Pangulong Duterte na talagang, alam mo yun, darating yung panahon na silang dalawa ang talagang mag-aaway. Sila mismo ang tatapos sa isa't isa nila. Sila mismo yung magkakagatan bandang huli, no? Grabe, no? So, alam nyo, talagang na-excite ako. Alam ko, pati kayo na-excite din, di ba? Na mangyari, na magkagulo na tong dalawang panig na to. At talagang lehitimong nangyayari na ngayon. At dahil nga dyan, may sinabi nga si Kong Kiko Barsaga, naawa ko kay Kong Martin Romualdez. Tarantado talaga ito si Kiko Barsaga. Sa susunod na magkita kami sa Congress, yayakapin ko siya ng marahan at pabulong kong sasabihin, huwag kang mag-alala. Hanggat ang pinsan mong si Pangulong Marcos ay nasa Malacanang, walang masamang mangyayari sa'yo. Tarantado talaga to si Kong Kiko Barsaga. O puta, ang lakas nag-trip mo. Yayakapin niya daw si Martin Romualdez. Hindi, alam mo, etong si Kiko Barsaga, alam naman natin na isa to sa mga talagang bumabanat din or bumabakbak din kay dito sa magpinsan. Oo. Ang ano lang dito kay Martin Romualdez, siguro ano na yan, hindi na yan, may ano siguro dito, may talagang ginagawang or may hindi pinagkasunduan etong magpinsan na to. Hindi kaya dahil sa posisyon, hindi kaya sinabihan ni Martin Romualdez na ako na muna ang maging presidente. Hindi kaya dahil doon sa sa balitang, 'di ba dati nabalitaan natin na ang papalit pansamantala bilang presidente ng Pilipinas ay si Batman, walang iba kundi si Ralph Recto. Hindi kaya ayun ang kinagalit ni Martin Romualdez kay Marcos Jr. Kasi isipin nyo maigi ito. Bakit kailangan ni Marcos Jr. na ipalit sa kanya pansamantala ang taong hindi niya naman kadugo or hindi niya naman talaga kakilala ng gusto? Hindi porket politiko si Ralph Recto mag-close na sila. Iba pa rin ang dating ng magpinsang Romualdez at Marcos Jr. Kung matatandaan nyo, nagsimula pa po yan sa tatay sa mga ama nila. 'Di ba? Sanggan dikit din nung panahon ni Marcos Sr. at etong senior din na si Romualdez. Ganyan na ganyan sila noon, sanggan dikit. Bakit kaya si Ralph Recto ang napili ni Pangulong Bongbong Marcos na humalili sa kanya kaysa kay Martin Romualdez? Hindi kaya yun yung unang pinagtalunan ng dalawa? Or hindi kaya natutunugan na rin ni Marcos Jr. na sa oras na si Martin Romualdez ang ipalit niya pangsamantala na presidente ng Pilipinas, hindi kaya natunugan ni Marcos Jr. na pwede siyang tuklawin nito? Hindi kaya alam na rin ni Marcos Jr. na kapag na-impeach si VP Sara at naging Vice President si Martin Romualdez, siya naman ang isusunod na i-impeach? Kasi napakadali na ho. No? Napakadali na kay Martin Romualdez na gawin yun. Unang-una, impeachable talaga etong si Marcos Jr. sa sobrang daming kasong pwedeng maisampa sa kanya at sa sobrang daming kaso na pwedeng ihain sa kanya para maging tulay sa impeachment. 'Di ba? So hindi kaya ganun din ang nangyari. Baka talagang nalaman na ni Marcos Jr. na susuwagin siya ng magpinsan niya. Ng kanyang magpinsan niya. No, hindi kaya ganun mga banateros, mga kabiyaya, no? Kasi isipin nyo rin, bakit si Ralph Recto? Una-una, hindi mo naman kaano-ano yan. At kung close naman ang usapan, hindi hamak na mas mag-close kayo ni Martin Romualdez. Hindi kaya ganon?
O hindi kaya, eto naisip ko. Hindi kaya nahuli ni Marcos Jr. na nagbebembangan si Lisa at si Martin. joke lang guys. Joke lang. Ano lang yun? Wala yun ha. Komedyante po. Utang ina, wala ka man lang ka-taste, Martin. Ganda-ganda na asawa mo eh. Alam mo, sa totoo lang, sobrang saya ko. Dahil sa mga nangyayaring to, kung ano pumapasok sa utak ko. Hindi kaya gano'n? Hindi kaya gano'n na itong si Lisa, itong si Ma'am Shitars at si Tamba ay may relasyon talaga. At nahuli ni Marcos Jr. na love triangle pa lang pinagmulan, hayop. At dahil nga dyan mga banateros, mga kabiyaya, eto, may balita. Etong si Toby Tiangco ay sinagot ang mga pahayag ni Martin Romualdez. Eto po, pakinggan nyo. I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Aba, Sa mga palabang pahayag ni dating House Speaker Martin Romualdez kahapon para pabulaanan ang alegasyong siya ang mastermind sa budget insertions at anomalya sa flood control projects, meron daw na amoy sina Votas Representative Toby Tiangco. aba, Hindi naman siguro ko may naamoy. na Wait lang, baliktarin natin ha. Oo, anong naamoy mo? biglang nahuli si Saldi ko Uy! at tapos nagkataon doon siya nagsalita. Uy! Sabi ni Romualdez kahapon, hindi siya, kundi sina dating Senate President Cheese Escudero at dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico ang gumawa ng mga desisyon noon hinggil sa budget. Binanggit ni Romualdez na mas may responsibilidad sa budget ang ehekutibo. Ayan nga yung ayan nga yung sinasabi namin. No? Di hamak na na mas napakalaki ang parte ng Congress diyan. No? Kaya bakit nasali diyan si Senator Chis Escudero? Isang malaking kagaguhan mo 'yun. Alam ko naman na dito sa video na to ay itatanggi ni Tiangco na hindi kasama si BBM. Alam na natin yan. Na pinamumunuan naman ng kanyang pinsang buo na si Pangulong Bongbong Marcos. Wala pang tugon dyan sina Escudero at ang palasyo. Pero sabi ni Tiangco, Yung corruption nagsimula doon sa bentahan ng projects. Wow. Di ba? At ang nagbebenta ng proyekto noon is si Saldico. Hindi pa umaabot yung budget sa executive, binabayaran na sila basta't napasok nila yung item na yon. So doon nagsisimula yung corruption. Hindi po doon sa executive. Makakapagbenta ba si Saldico ng proyekto nang hindi niya nalalaman? Nako! Di ba yun yung Nako! Ibig sabihin, sa laki-laki ng mga binenta ni Saldico mga proyekto, siya lang ang gumawa nun. Tama. Hindi alam ni Speaker yon. Tama. tama si Romualdez. Hindi, tama naman. Hindi doon po Yun po talaga ang pinakapunto nun. Tama si Toby Tiangco doon. Pero alam naman natin na ipagtatanggol ni Toby Tiangco or hindi niya idadamay dyan sa komento niya na yan, si Marcos Jr. Alam na natin yan. Hindi na ho bago yan, no? Pero yung sinabi ni Toby Tiangco about kay Saldico at kay Martin Romualdez, tumpak na tumpak po yun. Totoong-totoo po yun. Yun talaga ang talagang ginawa nila. No? Hindi makapagbenta ng proyekto, ng mga proyekto itong si Saldico kung walang basbas ni Martin Romualdez. At wait lang, kulang ang salaysay mo, Mr. Toby Tiangco. Hindi rin magagawa ni Martin Romualdez yan kung walang basbas ni Pangulong Bongbong Marcos. Alright? Kay Tiangco, na Vice Chairman aniya ng Appropriations Committee sa Kamara noong nakaraang Kongreso. So I have to ask, if there are real concerns about irregularities in the budget process, why were these not formally raised during the deliberation?
or even during the plenary. Aba? Sagot ni Tiangco, pinagbawalan umanong magtanong ang mga miyembro ng majority noon. Oh. Pinuna naman daw niya ang pagbuo ng small committee sa ilalim ng liderato ni Romualdez. Ang small committee na kinabibilangan ni Ko ang sumasala sa individual amendments o Nililihis talaga kay Marcos Jr., no? sa budget matapos itong pumasa sa second Oh. reading. Ang nakakapagtaka kasi doon sa small committee no may practice, walang minutes of meeting yan. Walang committee report. Di ba yun yung tinatanong ko this budget, di ba? Wala. So bilang speaker, bakit hindi niya sinigurado na may committee report yun at may minutes of the meeting? Kung tutuusin, ehekutibo lang ang binanggit ni Romualdez at hindi ang mismong Pangulo. Pero ayon kay dating integrated buti GMA alam nyo, no, na bakit hindi na si Romualdez lang ang binanggit ni Tiangco at hindi si Marcos. Alam naman natin, 'di ba? Sa interview nga ng Banateros Brothers sa Vox Populi sa SMNI, ay lihis na lihis si Tiangco mapatungkol sa kanyang pinsan, 'di ba? Kanyang pinsan na si Marcos Jr. Oh. So talagang hindi niya yan isasama diyan. Ililis at lilis. Kaya nga sinabi ko kulang ang salaysay ni Toby Tiangco. Bakit wala doon si Marcos Jr.? Bakit si Romualdez lang? Kasi kung sinasabi ni Toby Tiangco na paano magagawa ni Saldico yan kung walang basbas ni Martin Romualdez, ito pa isang katanungan. Paano nagagawa ni Martin Romualdez yan kung walang basbas ni Marcos Jr.? Diba? So, ganun dapat, Mr. Toby Tiangco. So, ito, pakinggan pa natin. Bar of the Philippines President, Attorney Domingo Aba. Calusa, hindi ganap na makaiiwas ang Pangulo. Kasi nga, sa dokumento, pinirmahan niya. Ang Tama. Dahil presidente siya, at ang dami ng mga sekretary, mga abogado, dapat bago niya pinirmahan, sinuri niya. Tama, yun. Yan nga yung palagi namin sinasabi. Kaya nga natatawa kami doon sa ibang mga vlogger na bakit yun dinadami si Pangulong Bongbong Marcos? Mga gago ba kayo? Unang-una, eto nga napaka-basic na nga lang na example. 20% ang ambag ng sabihin na natin 30% ang ambag ng Kamara sa mga pondo sa pagpirma. 20% naman sa Senado. Utangin na, yung 50% doon ay sa presidente. Kaya nga tama tong sinabi na to nitong taong to, na bakit siya pumirma doon? Ba't hindi niya sinuri agad? So sa madaling salita, kung maniwala na tayo kahit hanggang ngayon. Maniwala na lang tayo na kunwari wala talagang kinalaman si Marcos Jr. So siya pa rin ang mananagot dito lahat dahil siya ang presidente. 'Di ba? Siya ang presidente. Grabe tong nakawan na nangyari ngayon. O baka sabihin ng mga basher dyan, bakit yung war on drug ni Pangulong Duterte, bakit hindi siya nananagot, ha? Unang-una, nanggagaling na ho yan kay Pangulong Duterte na papanagutan niya lahat. Yun nga lang, ang pinagkaiba ng war on drugs sa nangyayaring nakawan ngayon, yung war on drug ay nagustuhan yun ng mga Pilipino. Yung nakawan ngayon ay kinakamuhian ng buong Pilipino, ng buong Pilipinas. Kinakasuklaman dahil unang-una, dahil dyan sa pagnanakaw ni Martin Romualdez at Marcos Jr., diyan nagkaroon ng maraming mga buhay na nawala. Marami tayong mga kababayan na namatay dahil dyan sa korupsyon na yan. Kaya kung yan ang pinagdidiinan nyo, pakyo kayo. So yun mga Banateros, talagang grabe. Grabe ito, no? Ano kaya sa tingin nyo ang mangyayari dito sa magpinsan na to? Totoo kaya na itong si Martin Romualdez ay uunahan na si Marcos Jr.? Or tatapusin na ni Martin Romualdez itong pinsan niya na si Marcos Jr.? O etong si Marcos Jr. ay gagawin niyang pain or gagawin niya ng panakip butas? Or gagawin niyang or ilalaglag niya na ba itong si Martin Romualdez? Madaling salita, ito ba ay, niya na? Huhudasin niya na? Maghuhudasan na ba sila?
So, yan yung kabang-abang natin ngayon na mga inaabangan natin ngayon na mangyayari dito sa kampo ni Martin Romualdez at Marcos Jr. At ngayon ay halatang halata naman na talagang grabe na ho, no? At ultimong mga congressman na dating tigapagtanggol ni Martin Romualdez ay hindi na siya kayang ipagtanggol ngayon, no? Kaya ako, Martin Romualdez, kung ako ang nasa kalagayan mo, ibagsak mo na si Marcos Jr. Alam naman ng taong bayan na dalawa kayo talaga ang mastermind dito sa nangyaring nakawan sa pondo ng bayan. Lahat ng nangyaring krimen, lahat ng nangyaring krimen sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, lahat ng pangungupit, lahat ng na-cancel or napurnadang mga proyekto na dapat ay nakatayo na dito sa Pilipinas, kayong dalawa ni Marcos Jr. ang dapat managot doon at wala nang iba. So yan mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo ho dito na itong si Martin Romualdez at Marcos Jr. ay magpapatayan na. Ano po, i-comment nyo na lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros